Kailangan talaga tinitikman muna bago natin ihihain. Para kasing napakasarap ng pagkakaluto pero paa lang naman ng manok ang aking niluto dito. Pero yung paa ng manok na to ay wag nyong iismulin dahil ito ay napakasarap at napakayaman sa collagen. Kung sa ibang bansa ay hindi ito pinapansin, dito sa atin sa Pilipinas ito ang pangunahing ulam pagka medyo low budget ka. Sabi nga nung nakausap ko, sa ibang bansa daw parang hindi naman pinapansin yung paa ng manok. Nakalimutan ko lang kung saan bansa yun at lalo naman daw itong dugo hindi rin daw pinapansin, kaya naman dito sa atin ito yung masasarap. Bali ito nga yung dugo na aking binili, halagang 25 pesos ang bili ng dugo dito sa amin. Ganyan siya kalalaki, parang llanera ng leche plan. Uunahan ko na kayo, hindi ihaw-ihaw o hindi street food ang aking lulutuin. Ulam ang lulutuin natin ngayon, o kung mahilig ka namang uminom, pwede mo rin pampulutan. Simple lang naman tong recipe natin ngayon at siguradong kayang-kaya mo. Wala namang pinagkaiba sa mga nakasanayan mo ng luto. Pero tiyak ko, gagayahin mo rin ito bukas pagka nakita mo kung paano ba maluto. Kasi nga hindi siya kamahalan at siguradong marami pa kayong makakakain. Luya, bawang, sibuyas lang yung ating ginayak. At dito nga sa ating kawali, naglagay lang tayo ng mantika at dito nga tayo magsisimulang mag-isa ng ating sangkap. Sibuyas ang nailagay ko, pwede mo ring unahin yung luya. Kung alin ang mas maganda, pwede rin naman kung ano unahin mo. Salamat pala sa lahat na nag-share ng ating video at sa mga bagong viewers natin dyan, sa mga bagong followers, welcome po kayo sa Cook and Taste. Dito ay marami kayong matututunan ng mga Pinoy na ulam at marami din kayong matututunan ng mga kalokohan. Hindi, joke lang. Mga pang low budget recipe, marami kayong makikita rito sa ating mga video. Dahil ang kailangan natin ay maging practical sa buhay ngayon kasi nga sobrang tataas ng mga bilihin. So bali na nga, nilagay na nga natin yung ating mga paa ng manok. Baka naman tanungin nyo pa kung mga puro kanan ba yan o puro kaliwa. Timplahan natin ng patis, lalagyan din natin ito ng paminta. Ito lang muna yung gagamitin natin pampalasa dito, tapos halo-haloin lang natin yan at isasangkot siya. May idea na ba kayo kung ano yung recipe natin ngayon? I-comment nyo na dyan sa baba. Pagkahalo natin, tatakpan muna natin ng mga 5 minuto. Tapos yan, makikita mo naman kumakatas-katas na yung paa at talagang nag-iba na nga yung kulay. Tapos gagamit ako dito ng sinigang mix. Bali kalahati lang muna ng sinigang mix yung ating ibubudbud. Papalasahin ko lang muna dito sa ating mga paa ng manok. Para nga kumapit na yung mga lasa ng ating sinigang powder dito sa ating mga paa ng manok. Kapag nahalo mo na nga, tapos bago pa matuyo yan, kailangan lagyan na natin ng sabaw. Hindi baling mapuno ng sabaw yung ating kawali na yan dahil papakuluan pa natin ito hanggang sa lumambot. Kung mga kalahating oras lang o masigit pa, kailangan pakuluan natin yan para nga mas lumambot talaga yung paa. Kapag malambot na, ilalagay naman natin yung mga dugo ng manok. Dahil madali namang maluto yung dugo ng manok na yan, hindi na natin isinama sa sangkotsa. At baka magkadurog-durog pa yan pagka pinakuluan natin ng matagal. Dahil yung dugo naman ng manok pagka nakuluan ng 5 to 10 minutes, talaga naman pasok na sa loob yung kanyang lasa. Tapos nilagyan natin ng siling haba and lalagyan natin ng usbong ng sampalok. Medyo marami-rami yung usbong ng sampalok yung nilagay ko para nga talagang talab na talab. Nako, siguradong magugustuhan ng inyong mga magulang ito. At sigurado ako magugustuhan din to ng mga anak nyo. At isa pang sinisigurado ko, malamang sa magaya nyo to bilang pulutan. Dahil sa asim ng sabaw nito, siguradong sarap na sarap pagka may barikan at haluan mo pa ng masarap na kwentuhan. Kaya kung ako naman sa'yo, dapat meron ka ng mainit na sinaing. Para nga sakto pag naluto, meron na tayong mahayahain. At dito nga, nilagay na nga natin yung kalahati ng ating gamit na sinigang mix. Hindi na nga magtatagal, paghahalo-halo natin ang bahagya nito at pag kumulo, pwede na to. Shoutout pala kay Nelson Javier. Salamat din kay Sir Oliver Asidaw. Advance happy birthday din po kay Candy Flame sa September 23. Shoutout din po kay Sir Morris Gonzales Galang ng General Mamerto Natividad, Nueva Ecija. Salamat din po kay Ma'am Evelyn Saising ng Tarlac. Kay Sir Alex Suarez ng Obando, Bulacan. Shoutout din po kay Sir Michael Bonete ng Quezon City. Salamat po sa inyong suporta at sa patuloy na panonood ng ating mga video. Sana po ay mapindot nyo rin yung ating like button dyan at mag-comment na rin kayo kung taga saan para naman alam ko kung saan umabot yung ating mga video. Pakishare na rin po yung ating video para marami pa ang makapanood. At dalangin ko din po na bigyan pa tayo ni Lord ng maraming kaalaman about sa mga pagluluto.